Hi, hello po. Isang masigla at mapagpalang araw ho sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroon. Nagbabalik po muli ang Eric's Vlog. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng aking mga video na ina-upload. At maraming salamat din po sa lahat ng patuloy na nagsusubscribe sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog. Ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin itong pinag-uusapan ho sa mga balita ho. Itong matagal na hong problema tungkol ho dito sa mga missing sabongeros. So marami ho kasi ang nawala ng mga sabongero ho. At hanggang ngayon ho ay nagdadalamhati ang marami hong kaanak ng mga sabongero ho na hindi na ho nakabalik sa kanilang mga tahanan. Kaya labis ho ang pagkalungkot, pagkadismaya at pagdadalamhati ho ng lahat ng kaanak ho ng mga sabongero ho na bigla na lamang nawala. At hanggang ngayon ho ay palaisipan sa karamihan kung ano ho ba ang tunay na dahilan at ano ho ang nangyari talaga kung bakit sunod-sunod ho na nawala ang mga sabongero, partikular ho sa lugar ng Luzon. So yun ho, napakadaming sabongero ang hindi na nakabalik sa kanilang tahanan at ito'y balitang-balita ho hanggang ngayon. Ang pagkakaalam ho natin, ito ho ay nagsimula pa 4 na taon ho ang nakakalipas. At hanggang ngayon ho ay hindi pa rin mawala-wala ho itong mga problema nga ho dito sa missing sabongeros. Kaya napakatindi ho ng nangyari sa mga sabongero ho na bigla na lamang nawala at hindi na ho nakabalik sa kanilang mga tahanan. Ayon ho sa aking pagkasaliksik, ito hong tinatawag na Luzon Sabongeros Disappearances ay nagsimula ho noong April 2021 at hanggang January 2022. So meron hong 34 ho na sabongero ang nawala ho dyan ho sa panahon na yan. At yung 34 ho na nawawala ho na yan ay 19 ho ay taga Laguna, ang 6 ho ay taga Manila, ang 6 ho ay taga Batangas, at ang 2 ho ay taga Bulacan, at yung isa naman ho ay kinidnap ho na galing sa isang probinsya din po. At kamakailan ho ay merong lumabas ho sa mga balita na meron na hong whistleblower na siya hong magpapatunay doon ho sa talagang nangyari ho sa mga nawalang sabongero na hanggang ngayon ho ay hindi pa rin ho matagpuan. Sinasabi ho nitong whistleblower ho na ito si Totoy ay yun daw hong mga sabongero na nawawala ay pinatay ho at inilibing ho doon sa Taal Lake. So yun ho yung sinasabi ho nitong whistleblower na pinangalanan hong Totoy. So yun ho ang nakakagulat na balita ho tungkol ho dyan sa mga sabongero ho na nawawala. Ayun pala ho ay pinatay at ibinaon ho dyan sa may Taal Lake na kung saan ho ay nandyan ho yung Taal Volcano. At ito hong June 26, 2025, ayon ho sa DOJ ay meron daw hong napakalakas na grupo ho na nasa likod ng mga pinatay ho at nawawalang mga sabongero. So yun ho ang lumabas na balita noong isang araw noong June 26, 2025. At ayon ho kay DOJ Secretary
sinasabi niya ho na mabibigat daw ho yung kalaban dito at yun daw hong mga pera niyan ay nakakapasok ho even sa mga judiciary. At may balita din ho na sinasabi daw ho ng pinaka-mastermind na kahit daw ho yung Supreme Court ay kaya daw ho nila. Ayon din ho sa DOJ, ito daw hong grupo na ito ho na nasa likod ng mga nawawalang mga sabongero ay 20 individuals daw ho ito, na yung iba daw ho dito ay government officials at mga police officials din ho. So yun ho ang sinasabi ng DOJ dito ho sa mga grupo na nasa likod ho ng mga nawawalang mga sabongero na magpasa hanggang ngayon ho ay hindi ho matagpuan pa. So, ang update ho dito sa sinasabi nga ho na mga nawawalang sabongero at dun ho sa pagpapahayag ho ng whistleblower na pinatay at dinala ho sa Taalik itong mga nawawalang sabongero. Ang sabi ho ni Secretary Rimulya ng DOJ ay nakikipag-coordinate na ho sila sa iba't ibang agency ho sa gobyerno upang magtulong-tulong ho sa paghahanap ho ng mga nawawalang bangkay ng mga sabongero na ang sabi nga ho ay dinala at ibinaon doon ho sa Taalik. At maidagdag ko lang ho, ito hong mga nagdaang araw ay meron hong mga balita na kung saan ho ang mga bentahan ho ng tawilis, ang kilala ho nga masarap na isda na nahuhuli lamang ho sa Taal Lake sa Batangas ho ay apektado na ho ang bentahan dahil ho kukunti na nga ho ang bumibili dahil nga ho dito sa mga nabalita ho na itinapon o ibinaon na mga nawawalang sabongero ho dito sa Taal Lake. Kaya naman ho nangangamba ang mga taga Batangas na bumili ho ng tawilis at yun hong isang kilalang kilala ho na tilapia dyan ho sa mga bayan-bayan ho sa lalawigan ng Batangas. So yan ho ang update sa mga nawawala hong mga sabongero at hihintayin na lang ho natin ang mga update pa ho at mga balita sa mga ginagawa hong investigasyon tungkol nga ho dito sa mga nawawalang mga sabongero. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and God bless po.